Nako, ito matindi ho mga kababayan. Talagang iniisa-isa at gustong ubusin yung mga senador na sa tingin ho ng administrasyon ay balakid para mapabilis itong pagmamatalisik kay VP Sara Duterte kaugnay pa rin ng isinasagawang impeachment trial laban po kay VP Sara Duterte. At marami na ho na mga naipakulong, no? Itong si Senator Jingo Estrada. Si Senator Bato, wala ho at nagtatago. At itong si Senator Dante Marcoleta na kung saan ay talagang yung kaso ho ay pilit na pilit. Biri mo yung pondo ho, donasyon. At dineklara po ng COMELEC na wala pong nalabag na batas. Pero yun po yung naging kaso ng plunder. At bukod ho dyan, ang pinakahuli na pinag-iinitan ngayon ay ito pong si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. At maging ito hong yung 2019 na Southeast Asian Games ay iimbestigahan po ng National Bureau of Investigation o NBI at dahil sa sinasabing di umano na maling paggamit o maanumalyang paggamit ng pondo ng itong organizing committee na kung saan ay nanguna dito po sa pagdadaos po ng SEA Games dito po sa Pilipinas. Pero pinakamatindi ho rito, mga kababayan, yung timing alam naman ho natin na talagang kasi ang dapat ho ginawa ho rito kung wala ho kasi kaya nga sabi nga ng iba, mukhang pananakot ho ito para medyo pumereno ito pong si Senator Cayetano sa mga isinasagawang pagdinig dahil sa maya-maya, di ba? Meron pong siyang manifestation, mga pagtatanong sa mga witness at yung counsel ng magkabilang panig. So, dun ho kasi ay nakakakuha ho ng ng puntos at sabihin natin ng mga paliwanag para po sa publiko na nagmamasid sa mga bawat tanong ho at nalilinaw yung mga kung ano yung mga sinasabi ng mga testigo. So dito ho mga kababayan ay yun nga ho hindi ho maiaalis sa publiko sa mga marami po sa mga mamaya natin na talagang yung timing ho ng pag-iimbestiga ng NBI ay may kinalaman dito po sa impeachment. Kasi 2019 pa ho ito nangyari. At di ba? Ang sabi ho ni NBI Director Melvin Matibag, rerepasuhin nila yung mga aligasyon na paggamit na po ng pondo diyan po sa 2019 SEA Games. At ito ho matindi. Pati yung mga binili raw po na uniform, yung pagkain na sinasabing chicken longganisa, tapos ay meron pang aligasyon na kikiam. Grabe ho talaga, no? Ang sabi ho ni Director Matibag. Dahil dyan, at merong sagot ho dyan si Senator Alan Peter Cayetano na kung saan ang sabi niya, sige, di imbestiga niyang SEA Games na yan at kanyang susuportahan, pero imbestigahan din natin. Ito hong flood control, tama ho ito. Dapat naman ho mga kababayan, umabot po sa trilyong piso ang pinag-uusapan na pondo dyan po sa flood control na yan. At makakabuti ho mga kababayan kasi meron pong aligasyon. Laban po. Siguro matatandaan nyo na merong aligasyon. Ito pong si dating Congressman Mike Defensor na di umano ay ito pong si Laguna 1st District Representative Ann Matibag, yung asawa ho yan ni NBI Director Melvin Matibag, di umano ay sangkot daw sa flood control project corruption. At yan po yung sabi ho ni Congressman Matibag. Malaki ho pinag-uusapan dyan ho mga kababayan. At ang binabanggit di umano, aabot ng 1.2 billion pesos. Yung sinasabi ho ni Defensor na isiningit. At ito yung alokasyon kay Ann Matibag. 1.2 billion pesos para po sa flood control projects. Yun ho. At yan po ay nakapaloob dito po sa Cabral Files. Yan po yan Sabi ho yan ni Mike Defensor at nakapaloob yan sa mga dokumento
ng namayapa na si dating DPWH Secretary Maria Catalina Cabral. So, yun ho. At, well, maganda ho siguro ay imbestigahan ho yan. Bagamat ang sabi ho, may hamon po itong si, si Matibag, NBA Director Matibag, kay Defensor na patunayan niya ito hong kanyang mga aligasyon na sangkot yung kanyang asawa na kongresista dyan po sa Laguna. Pero pinakamainam ho rito, mga kababayan, sana maimbestigan ho ito. At ngayon, meron pong hamon, ito pong si Senator Alan Peter Cayetano na, sige, imbestigahan nyo yan. Imbestigahan yung, itong sa SEA Games 2019. Pero maganda ay imbestigahan din ito hong flood control, mga kababayan. So maganda ho. Kasi yan nga po ang hamon ni Senator Alan Peter Cayetano. Sige, lahat mag-imbestiga. Ito, sabi ho niya, hinamon po ni Senator Cayetano ang Malacanang at National Bureau of Investigation o NBI, maging ang Department of Justice na ituloy ang investigasyon dito po sa mga umano'y anomalya sa 2019 Southeast Asian Games. Ngunit hiniling din niyang isunod ang pagsisiyasat ng controversial na flood control projects. Ako, nagkakalimutan na ho rito sa flood control na ito, mga kababayan. At sabi ho ni Senator Alan Peter Cayetano, imbestigahan nyo. Sige, yung Southeast Asian Games, pero imbestigahan naman natin ang flood control. Nagbiro pa nga Senator Cayetano na hinggil sa timing ng sinasagawang investigasyon na anya'y tila may kaugnayan sa kanyang papel sa impeachment proceedings. So sabi niya, di kayo halata. Slight lang, anya. Yun po. Pakinggan ho natin, mga kababayan. Ito po si Senator Alan Peter Cayetano, kaugnay ng kanyang pahayag dito po sa, sige, imbestigahan nyo ang SEA Games, iimbestigahan din namin sa minorya ito hong flood control project. Tayo-tayo lang, ha? Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata, ha? Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Pero alam niyo po, meron biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay sana all. So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang, at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019, kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? So, madali lang yan, Malacanang, kasi sumusunod naman sa inyo sila Senator Erwin, sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po itong impeachment. At sabi nga, wag panay technicalities. Lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. So, wag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon. Salamat po sa lahat na nagpaparating ng suporta, lalo po yung prayers. Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building, biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Tapos sinabi ng DOJ, tama yung investigasyon na yan. Tapos ang Malacanang, na-imbestigahan na daw yung sekretary nila, pero ako daw, hindi pa. Okay lang, imbestigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tamang-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal natin Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. So, supportan natin lahat. All-out investigation, katotohanan, para magbago na yung ating bayan. God bless you all.
Okay, yan po ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Samantala mga kababayan, talagang ito ho, hindi ho natin maiaalis, no? Na iniisa-isa po ang mga senador sa minorya at ewan ho natin kung ano ho ba ang mangyayari ho dito, mga kababayan. Kasi, alam niyo ho, yung pinagtataka ko rin matindi, yung kay Senator Marcoleta, mga kababayan. At ang siguro, hindi ako abogado, pero sa dami ko rin ho na kinubera ng mga pagdinig sa korte, o yung mga impeachment, nakuberan ko rin ho yan, mga kababayan. Yung kay Marcoleta, donasyon galing sa pribadong tao, pribadong pera. Paano ho naging plunder? Ang hirap po isipin, di po ba? Siguro kung bubutasan ka talaga, pwede pinakamahinang kaso ho rin bribery. Panunuhol, bailable ho yun. Pero ngayon, ipinilit ho plunder. At ang kawawa ho ron, yung mga negosyante ho na nagbigay lang ho ng donasyon, di ba? Sina Mike Defensor, yung sina Biray, Spirito, mga kababayan. So, nagbigay lang ho, hindi naman pera ng gobyerno. Tapos sila po ay nakakulong. So, yan po ay masasabi ho natin. Ako, perception ko ho dyan at ng iba nating kababayan, ito po inhustisya. At ang masaklap po rito ay parang nagpapagamit ho rito ang Sandigang Bayan. Sandigang Bayan, magpapagamit ho ba kayo na sa isang kaso na kung saan ay para bigyan po ng injustice ang isang tao, 'di ba? 'Di ba meron nga mga kasabihan na talagang eto nga ho, 'di ba? Meron pong kasabihan na it's better than many guilty persons go free o makapagpalaya ka kaysa magkulong ka ng isang inosenteng tao. Yun ho mga kababayan. So, isa po yan sa mga kilalang prinsipyo sa justice. Na kung saan, di ba, halimbawa, ang sabi niya, di ba, magpakulong ka na kahit hanggang 10, makapagpalaya ka ng 10 guilty persons, hayaan mo maka-escape yan, makatakas, pero wag na wag ho ni isa man na inosente. Kasi dito ho mga kababayan, ang ibig sabihin dito, yung ideya ho rito sa justice system ay dapat talagang hindi lang iwasan, talagang dapat ho bawal na humatol at magpakulong sa isang inosenteng tao. Mga kababayan, so yun po ang binabanggit natin kasi yung mga negosyante, bilhin mo yung mga nag-donate kay Marcoleta, mga kababayan, ano sila nagbigay lang sila ng kusang loob na donasyon. At sa katunayan ay ng panahon na yon na ibinigay po yung donasyon, sana ho ito ay maripaso ho ng mismo ng mga maestrado ng Sandigang Bayan. Ibinigay po yung donasyon kasi masasabi mong walang kapalit Bakit ho? Kasi nung panahong iyon, si Marcoleta, bagamat siya po ay kongresista, tinanggalan nga siya lahat ng mga membership ng komite. Kasi siya po ay kritiko na nooy Speaker Martin Romualdez. Mga kababayan, kulang na lang palayasin siya, i-expelled diyan po sa mababang kapulungan. Tapos, ay sa survey, sa mga tatakbong senador, pang 30 mahigit ho siya. 12 lang ang kukunin. Ibig sabihin talagang kulelat po. Kung ikaw ay si Mike Defensor o yung iba pang mga negosyante, na meron kang hinihing kapalit o kung ano man, bakit ka sa kanya tataya? Dito kay Marcoleta. Wala pong walang nag-aakala na mananalo po ito. Talagang mahina po mga kababayan kasi ano ba yung mga basihan para sa tingin mo llamado itong manalo bilang senador o kung ano mga posisyon sa gobyerno. Di ba survey? Wala po pang 30. Tapos nung papalapit naging 20. So ang layo ho, 12 po ang kukunin Di po ba? So kung ikaw ay negosyante, talagang kumbaga sana patapon na yung pera na yun, wala na, kaibigan mo, dahil sa kaibigan mo na lang, wala na. Hindi ka nahihingi ng kapalit, di po ba? So, yun lang ho mga kababayan, kung ating hihimayin ho yung pagkakataon na sabihin mo may kapalit. Kaya nga sabi, hopya, ang kapalit utang na loob.
No, mga kababayan, kasi wala nga kasiguruhan kasi kadalasan yung mga negosyante na nagbibigay po ng donasyon o pera sa mga politiko, meron pong siguradong na talagang kapalit at ito lamado kasi ito, nako lamang to. Tataya tayo rito, 'di ba? Ganyan po yung mga negosyante. Tataya at magbibigay ng pera, milyon-milyon, tapos ang matindi may kapalit. Posisyon sa gobyerno o kaya naman yung mga tao nila, may tao silang ilalagay sa ganitong ahensya ng gobyerno o kaya naman ay ang gagawin ay yung sa mga negosyo o mabibigyan po sila ng pabor. Di po ba? So, ganun po ang nangyayari. Yan po ang realidad dito po sa ating bansa, mga kababayan. Kaya, yun ako naman, sana yung sandigang bayan, wag naman kayo na magpagamit dito po sa injustice na naranasan po ng napakaraming mga Pilipino. At dito nga katulad dito kay yung mga nag-donate po kay Senator Marcoleta, mga kababayan, mga pribadong tao, pribadong individual, pribadong pera nila ang ibinigay. Tapos ngayon, di po ba? At bukod dyan, siyempre, isa mga nakapakarami pa kasi dito okay, Senator Alan Peter Cayetano. Pero yung mga matatagal na talagang inuungkat. Tapos ay, di ba, dahil sa, alam mong alam mong merong ginagawa talaga para maubos po itong mga senador na ito. Kaya nagtataka ako, mga kababayan, talagang, di ba, nagpapagamit sana yung sandigang bayan, huwag po magpagamit. At yung Korte Suprema, nako, wag din kayo magpagamit. Kasi isa kayo sa pinanghahawakan po ng taong bayan na kapag ganyan po, na talagang ginagamit po yung iba't ibang mga ehensya ng ating gobyerno para makapanakot at manggipit para po sa kanilang pasariling interes, sana po ay pumagitna at pigilan po ito ng Supreme Court at ng iba pa nating korte, mga kababayan. Kasi talagang mahirap naman talaga, di ba? Baka mawalan din po ng tiwala ang publiko sa ating justice system, di po ba? Kung saan man tayo mapunta pa. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. Ang pinag-uusapan natin, eto talagang inuubos na po yung mga kritiko ng administrasyon dyan po sa Senado. At ang pinakahuling mukhang di umano na gustong biktimahin na ito pong si Senator Alan Peter Cayetano. Pero sabi niya, sige, imbestigahan nyo. Tapos ituloy natin ang investigasyon dito po sa flood control. Nangako naman daw po itong Senator Erwin Tulfo, ang chairman ng Senate Review Committee, na itutuloy-tuloy lang daw yung kaso. Sana nga magtuloy-tuloy. Tignan natin. At sabi niya kay Senator Cayetano, relax lang daw Dapat hindi pa pwede mag-relax rito. Napakalaking anomalya niyan dito po sa atin, yung sa flood control. Napakarami po yun ang namatay, nasira po ang kabuhayan. At dahil dito po sa flood control na ito, trilyong piso ang nawala sa kaban ng bayan. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At kayo ba naniniwala na talagang inuubos na ba ang mga senador para lalong mapahina itong yung sa impeachment ni VP Sara at yung kanyang mga kaalyado ay talagang iniisa-isa na At sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. Sa mga bago lang po, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. At syempre sa aking mga kababayan sa Facebook ay puntahan niyo rin po yung aking page, Ka Eli Saludar at yung Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.